You're watching ETVN Philippines. Alam ng lahat na nagpakamatay. Alam ng lahat na makasalanan yan. Bakit? Ano ba ang kasalanan? Ang kasalanan para maging malaki yung mortal kung tawag. Tatlo ho ang requirement. Una, it has to be a big, grave matter. Halimbawa, pag nagnakaw ka ng milyon, yan ay grave. Pero isa pa lang yun. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Magandang umaga. Napakaganda. Thank you, Lord, for the new day, for the gift of a new day, for the gift of a new life, and for the gift of a good health. And especially for the gift of our understanding of our faith. Napakaganda po na tayo patuloy na natuturuan ng katuruan ng simbahan. At ito ho ay sa pamamagitan ng mga kabataang itong narito na walang ginawa kundi ako'y kulitin sa ng kanilang mga tanong. Ano yan? Ber? Lalo Monsi, ano po kayang stand ng simbahan sa case ng ating late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cathy Cabral, who is allegedly committed suicide? Igagrant po ba ng simbahan ang absolution mass for the dead? Alam mo, napaka-merciful ng simbahan. Katulad na pinaliwanag ko noon sa mga ibang episodes about the declaration of nullity ng mga tao, ng mga mag-asawang hindi nabubuhay ng maligaya, naunawaan ng simbahan lahat yan. Ngayon, merong katuruan ng simbahan dati na ang pagsusuicide ay hindi tinatanggap sa simbahan. Again, yung sinabi ko noon, public sinner. Alam ng lahat na nagpakamatay. Alam ng lahat na makasalanan yan. Bakit? Ano ba ang kasalanan? Ang kasalanan para maging malaki yung mortal kung tawagin. Tatlo ho ang requirements. Una, it has to be a big, grave matter. Halimbawa, pag nagnakaw ka ng milyon, yan ay grave. Pero isa pa lang yun. Padalwa, full knowledge. Alam ba ng taong yon na yung magnakaw ng halimbawa ng milyong yon ay kasalanan mo? Yun, full knowledge yon. Ito yung mabigat, consent. Kasi may freedom tayo. Talaga bang ginusto? Kasi pwedeng merong barel sa likod. Nakawin mo yan, nakawin mo. Hindi masama, hindi ko kaya. Basta pag hindi papatayin kita. Hindi yan full consent. Napilitan. Katulad sa kasal, sabi ko kanina. O nung isang araw. Ngayon, nagbago na ngayon ang pananaw ng simbahan at salamat sa Diyos sa pag-aaral ng simbahan at sa mga modern tawag dito, studies na nangyayari about psychological disposition ng tao na pag-alaman ng simbahan na ang karaniwang nagpapakamatay ay wala sa tamang kaisipan. They are not in their right sense. Kung sila'y troubled, stressed, troubled, many problems coming there. Wala, hindi nila makayanan. So, wala, mitigated, lessened ang consent
Kaya mula pa nung bagong ilabas ang bagong edition ng canon law, pinapayagan na ang tawag dito, ang isang nagpakamatay ay misahan sa simbahan. Ngayon, ang unang dahilan nga, sapagkat wala siya sa kanyang tamang pag-iisip. So, walang full consent. So, ibig sabihin, walang mortal sin. At padalwa, ang sermon ng pari is about suicide. Pagkakataon na ng pari na maipahayag, at ito ang aming tungkulin, na maipaliwanag na ang ganitong kamatayan ay hindi tinatanggap ng simbahan. Kaya huwag niyong tutularan. You're watching ETVN Philippines. Ano naman nangyari? Nung isang araw po kasi ay napanood ko po na meron pong lecture si Father Chris Aylar na kapag po may nag-commit ng suicide sa member po ng family, pag nirecite po yung Divine Mercy Chaplet, ay patatawarin daw po ni Lord yung nag-commit dahil wala naman daw po ito sa tamang pag-iisip. I tend to believe. Tama sinabi ni Father. Kasi yung divine mercy, hindi natin maunawahan yung kanyang awa eh. Itong awa ni God, sang-ayon sa kanyang apparition kay Santa Faustina, ito ay parang daluyong na dumadating sa mundo, na ang lahat ng madaanan nito ay hawi. Ibig sabihin, yung kasalanan natin, kung i-compare mo sa divine mercy, kadali-dali. Parang maliit na bata, tapos higante, boom, kayang-kaya. Kaya bukod pa man din doon sa hindi nga niya alam ang kanyang ginagawa, tapos dadating pa ang mercy of God, ay talagang patatawarin itong taong nagkamaling ito. At maganda sa atin din na mag-devotion kayo sa Divine Mercy. 3 o'clock yan, devotion 3 o'clock devotion. At magagawin yung practice. Maliit lang naman, short lang naman. Ang dasalin lang yung short chaplet. Kahit hindi yung mahaba. Yun na lang 3 o'clock devotion. Ano yan? Monsi, paano po kapag hindi ito suicide since hindi pa nga po tapos yung investigation? At ayon po sa NBI at DILG ay baka po merong foul play. Foul play pa naman. Di lalo nang walang kasalanan. Di lalo nang dapat misahan. Kasi walang kasalanan yon. Hindi niya ginawa yon. Nakabuti pa kung gano'n ang mangyayari. Ewan ko baga kung ano nga ito. Bahala na tayo. Ang ating ipagdasal, bukod kay Undersecretary Cabral, pagdasal natin ang Pilipinas. Sapagkat talagang kailangan ng panalangin. Sa nangyayari ngayon, dasal lang yan, kigan dyan. Mercy of God, kinakalangan. Hilingin natin na kaawaan ang ating bayan. Okay? Nakakatuwa. Thank you for your question. At siguro naman nakatulong sa mga tao para hindi rin sila maghusga sa mga nagpapakamatay. Kadami nagpapakamatay ngayon. Di ba? Mga bata, mga iniwan ng syota, yung nahulog sa exams, minura ng teacher, kahihina. Ay troubled sila. Wala sila sa right mind at senses. Kaya nagpapakamatay. Kaya, tinatanggap ng simbahan at pinagmimisahan at
ipinapaliwanag na huwag naman yun sana. Tulungan natin ang isa't isa na huwag gumawa ng gano'n. Ano, okay? Any more? Aba, nabuhay ka, ha? Paano po yung ibang relihiyon na namatayan at nililibing ng walang misa dahil hindi naniniwala? Ano po kaya ang mangyayari sa mga kaluluwa? Bueno, ay hindi nila pinapaniwalaan eh. Hindi nila kasi alam ang kahalagahan ng tinatawag na communion of saints. Yung pagtutulungan. The communion, kasi ewan ko kung ano mangyayari sa kaluluwa ng kanila. Hindi sila naniniwala eh. Pero sa atin, at pagkakataon ko na rin ipaliwanag, napakaganda po ng question. Ito ho, ay kanila pa tayong pinupulaan, yung ibang mga, at hindi naman natin sila kaaway, pero yan, katulad niyan, pinupulaan tayo na tayo din nagdadasal para sa mga patay. Hindi na raw dapat, at hindi kailangan. Hindi ho tama yun. Kung inyong babasahin ang aklat ng Makabeo, yung ikalawang aklat, nagpalikom ho si Haring Judas ng abuloy para dalhin sa Jerusalem at gamitin sa pagpapadasal para sa mga yumao. Naniniwala siya na dapat ipanalangin. At bakit? At ito ho ang katuruan ng simbahan. Yun ang tinatawag na communion. Pagka may patay, ang atin ng karaniwang binabanggit sa mga naiwan ay pakikiramay. Ako'y nakikiramay ho. Ikiramay. Sa English, condolence ho. Hindi natin naiisip ang pakikiramay sa umalis, sa namatay. Ano ang pakikiramay? Pagdamay. Ano ang pagdamay? Pagtulong. Kinakailangan natin tulungan. At bakit kinakailangan tulungan ng patay? Ang patay ay tatlo ho ang pupuntahan. Alam natin yan. Alinman sa siya ay nagkasala at masamang ang kanyang buhay ay talagang masama, ay sorry na lamang. Yun ang impyerno kung tawagin. Kung banal naman, natural ay langit na yan. Ay kung alangan, hindi masama, hindi banal, ay di doon sa gitna, ang tawag doon, purgatory. Yun ang nangangailangan ng dasal. Ngayon, may katuruan ng simbahan na tayo ay communion of saints. Lahat ho tayo ay para maging banal. At ang ibig sabihin, tayo ho ay nakatakda na makarating sa langit. Na lahat. At dahil dito sa communion natin, ito ang ating sinasabi sa sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo. Anong kasunod? Sa banal na simbahang Katolika. Anong kasunod? Sa kasamahan ng mga banal. Sapagkat samahan, ito'y nahahati sa tatlo. Ang isang simbahan, yung tinatawag na simbahang nagtagumpay, naging banal, yun ang nasa langit. Sina Mama Mary, sina Saint Joseph, sina San Padre Pio, sina Santa Teresita, yun ang mga banal. Merong ikalawang bahagi. Tayo nasa lupa. Tayo ang nagpapakabanal dito. At para mangyari yun, tinutulungan tayo ng mga tagalangit. Yun ang damay nila. Tinutulungan kasi yung mga banal sa langit. Abay, natulong yan sa... Kaya nagiging patron natin sila. Humingi tayo. Itong intercession. Ito ang mediation. Intercession, mediation ang bawat isa. Tumutulong ang mga tagalangit sa tagalupa para ang tagalupa ay pumunta rin sa langit. Ang natural. Tayo naman, ano naman ang atin? Yung mga nasa purgatorio. Yun. Atin naman tutulungan. Pamagitan ng panalangin, pamagitan ng misa, lalo na. And at the end of the day, everybody is in lakas. Heaven. Yahoo! Yan talaga dapat. Kaya si Cabral, who knows? For all we know, she is in heaven. Pero ang aking advice doon sa family, pagdasal ho natin. Huwag ho tayong titigil sa pagdadasal para kay Andersek. At saka ang ating pag-aalay ng misa. Okay lang ho yun. Kasi kawawa eh. Di ho natin alam ang lahat. Diyos ho lamang. Kaya sa Diyos ho tayo umasa. Amen? Bye-bye.
watching ETVN Philippines.